Magandang umaga, ito ay Nobyembre 16, 2024. Ang mga agila sama-samang nagtitipon sa sulat mula sa Branham Tabernacle. Minamahal mga taong nasa tape. Gaano tayo pinagmamalaki na tinawag tayo mga taong nasa tape? Ang ating mga puso ay nasasabik bawat linggo dahil alam nating magkakaisa tayo sa buong mundo sa pamagitan ng pakikinig sa boses ng Diyos na nagsasalita sa atin. Alam natin nang walang anino ng isang pag-aalinlangan, tayo ay nasa perpektong kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pananatili sa Kanyang salita, nakikinig sa Kanyang tinig sa pamagitan ng Kanyang makapangyarihang ikapitong anghel na mensahero. Ang mensahirong pinili niya para sa ating panahon ay si William Marion Branham. Siya ang lampara ng Diyos sa sanlibutan na sumasailalim sa liwanag ng Diyos. Tinatawag niya ang kanyang piniling purong salita ng nobya sa pamagitan ng kanyang anghel. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aral ng kanyang salita, ipinahayag niya sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu na si William Marion Branham ay ang anghel ng kanyang pinili upang bigyan ng kanyang paghahayag at ministeryo para sa ating panahon. Nakikita natin ang kanyang anghel, ang ating bituin sa kanyang kanang kamay habang ibinibigay niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan upang ihayag ang kanyang salita at hawagin ang kanyang nobya. Ibinigay niya sa atin ang buong pahayag ng kanyang sarili. Ipinakilala ng banal na espiritu ang kanyang sarili sa atin sa pamagitan ng buhay ng kanyang ikapitong anghel na mensahero, ang anghel na pinili niya upang maging kanyang mga mata para sa ating panahon. Kung paano nag-aalab ang ating mga puso sa loob nating habang sinasabi niya sa atin sa bawat mensahe na layunin niya na ilabas tayo sa kanyang sarili, na tayo ay kanyang salitang nobya. Gustong-gusto niyang sabihin sa atin ng paulit-ulit kung paano niya tayo pinili bago itatag ang mundo sa Kanya, kung paano tayo nagkilala at minahal niya noon pa man. Tunay na gusto-gusto nating marinig siyang magsalita at sabihin sa atin na tayo ay tinubos ng Kanyang dugo at hinding-hindi makarating sa pagkundina. Hinding-hindi tayo mapapabilang sa paghatol dahil ang kasalanan ay hindi maibibilang sa atin. Paano tayo makikisama sa Kanya habang siya ay kumukuha ng Kanyang makalupang trono ni David at tayo ay nagmamahala kasama niya tulad ng ginawa niya sa langit na may kapangyarihan at autoridad sa buong lupa? Ang pagsubok at mga pagsubok sa buhay na ito ay tila wala lang. Ngunit binalaan din niya tayo kung gaano tayo dapat maging maingat na sa buong panahon ang dalawang baging ay tumubo ng magkatabi, kung paanong ang kaaway ay palaging nakakalap, kaya nanlililing lang. Kahit si Judas ay pinili ng Diyos at tinuruan sa katotohanan, bahagi siya ng kalaman sa mga misteryo. Nagkaroon siya ng ministeryo ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya at pinagaling niya ang mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Ngunit hindi siya makapunta sa lahat ng paraan. Hindi ka maaaring sumama sa bahagi lamang ng salita. Kailangan mong kunin ang lahat ng salita. May mga tao na tila nasasangkot sa mga bagay ng Diyos, halos 100%, ngunit hindi. Sinabi niya na hindi sapat na iuugnay niya ang kanyang sarili sa buong simbahan o maging sa 5 bahagi ng ministeryo ng Episo, ika-4. Binalaan niya tayo na sa bawat panahon ay naliligaw ang simbahan at hindi lang ang mga laiko, kundi ang grupo ng mga klero. Ang mga pastor ay mali, pati na rin ang mga tupa. Kaya sa pamagitan ng determinadong payo ng kanyang sariling kaloob, dinala niya ang kanyang sarili sa eksena sa ating kapanahunan bilang punong pastor sa ministeryo ng kanyang ikapitong anghel na mensahero upang akayin ang kanyang mga tao pabalik sa katotohanan at sa masaganang kapangyarihan ng katotohanan iyon. Siya ay nasa kanyang sugo at siya na nagnanais
ng kaganapan ng Diyos ay susunod sa mensahero bilang ang mensahero ay isang tagasunod ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Nais kong makamtan ang kabuuan ng Diyos at sundin ang kanyang tugo. Kaya para sa atin, ang Branham Tabernacle, ang tanging paraan upang sundin ang mensahero habang sinusunod niya ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita ay ang pagpindot sa play at pakinggan ang purong tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin ng mga salita ng hindi pagkakamali. Hindi natin kailangan hulaan o suriin kung ano ang ating naririnig. Kailangan lang nating pindutin ang play at paniwalaan ang bawat salita na ating naririnig. Narinig kong sinabi ni kapatid na Branham ang sumusunod na sipi isang umaga sa Voice Radio. Nang marinig ko ito, sumagi sa aking puso na ito mismo ang nararamdaman ko sa pagsasabing, pipindutin lang namin ang play at pakinggan ang mga tape. Parang pahayag ng ating pananampalataya sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa mensaheng ito. Ay dahil ito ay nagmula sa salita ng Diyos. At anumang bagay sa labas ng salita ng Diyos, hindi ako naniniwala. Maaring ganon, ngunit mananatili pa rin ako sa sinabi ng Diyos at pagkatapos ay siguraduhin tama ako. Ngayon, magagawa ng Diyos ang gusto niya. Siya ay Diyos, ngunit hanggat nanatili ako sa kanyang salita, kung gayon, alam kong ayos lang iyon, naniniwala ako doon. Kaluwalhatian, sabi niya, napaka-perpekto. Ang lahat ng iba pang ministeryo ay maaaring dahil magagawa ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin. Kung sino ang gusto niya, siya ay Diyos. Ngunit hanggat manatili ako sa kanyang salita, sa kanyang tinig, sa mga tape, kung gayon, alam kong okay lang iyon. Naniniwala ako doon. Kung marami ang nagbabasa ng aking mga sulat at hindi naiintindihan ang aking sinasabi at pinaniniwalaan kong kalooban ng Panginoon para sa ating simbahan, naway makapagkumbabang sabihin ko muli tulad ng sinabi ng propeta, ang mga liham na ito ay para sa ating simbahan lamang. Ang mga nagnanais na tawagin ang Branham Tabernacle na kanilang simbahan, yung gustong makilala at tawaging mga taong nasa tape. Kung hindi kayo sumang-ayon sa aking sinasabi at pinaniniwalaan iyon, ay 100% multa, mga kapatid ko. Ang aking mga sulat ay hindi para sa iyo o laban sa iyo sa iyong mga simbahan. Ang iyong simbahan ay soberano at dapat mong gawin kung ano ang iyong nararamdaman. Ngunit ayon sa salita, gayon din ang atin at ito ang paniniwalaan namin na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang lahat ay palaging malugod na makaiisa sa aming tuwing linggo sa 12:00 ng tanghali oras ng Jeffersonville. Sa linggong ito, ang bituin ng Diyos para sa ating kapanahunan, si William Marion Branham, ay magdadala sa atin ng mensahe 60-1209, ang kapanahunan ng Iglesia ng Sardes. Brother Joseph Branham. Ito nagtatapos sa sulat. Ngayon, narito si kapatid na William Branham. Ngayon, kapatid mo lang ako sa biyaya ng Diyos. Ngunit kapag bumaba ang anghel ng Panginoon, ito ay nagiging kung gayon isang tinig ng Diyos sa iyo. Siguro kung nasaktan kita sa pagsasabi niyan, patawarin mo ako. Pero nararamdaman ko na baka nagalit iyon. Pero ako ang boses ng Diyos sa iyo, kita mo. Sinasabi ko na muli, ang oras na iyon ay nasa ilalim ng inspirasyon, nakikita mo. At ako, nakaramdam ako ng sama ng loob tungkol dito sa unang pagkakataon, ngunit inulit nito. Ngayon, kita nyo, wala akong masasabi sa aking sarili. Ngunit kung ano ang ipinakita niya sa akin, sinasabi ko ito. Maniwala ka at panuurin kung ano ang mangyayari. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos, lahat na sa Russia, People's Republic of China, India, Asia, Africa, South America, New Zealand, Australia at Europe at Shalom.